Kabanata 6261. Naningkit ang mga mata ni Zorrivos nang saglit siyang nag-alinlangan. Tama siya, siya ang susunod na chairman ng organisasyon. Ha? Ano? Siya ang susunod na chairman? Mali ba ang narinig ko? Malamang hindi. Personal secretary ng chairman si Zori. Hindi siya magbibiro sa mga ganitong bagay. So, you're saying that the young man's been playing dumb the entire time. Maraming tao ang napuno ng takot at kawalang paniwala. Maging ang panga ni Kason Lee ay tuluyang nalaglag noon. Napuno ng sorpresa si Frank Zamo bago siya may naisip. Miss Zori, hindi ba ito ang taong aksidenteng napili ngayon bilang bagong chairman, di ba? Ang parehong tao na walang background na napili dahil ang ibang mga miyembro ng konseho ay hindi gustong bumoto para sa oposisyon. Tumango si Zori. Malungkot na ngumiti si Frank bago tinapik ang balikat ni Harvey York, at nakalimutan ang katotohanang nasampal na siya sa mukha. Kaya, ikaw ang maalamat na si Sir York. I'm sorry sa lahat ng sinabi ko. Karapat-dapat ka rin dito. Kumain ka hanggat gusto mo. Hindi lang sampal, kahit sampalan mo pa ako at mabali ang braso ko. Hindi rin ako sasama sayo. Kung tutusin, sino ba ang gustong mag-aksaya ng oras sa isang patay? Umalis si Frank pagkatapos ng malamig na pagtawa. Maraming tao ang natauhan pagkatapos noon. Siya ang ginamit bilang isang scapegoat. The vice chairman have been trying their hardest to deal with each other. Yun lang naman ang dahilan kung bakit hindi siya tinatablan, di ba? Okay lang kung aware siya sa sitwasyon niya. Kung hindi, malamang mamamatay siya nang hindi niya alam ang nangyari. Yung mga taong yun na nakatingin kay Harvey na parang patay na patay. Natural, malinaw nilang masasabi kung ano ang susunod na mangyayari kay Harvey. Tuluyan nang umalis ang karamihan. Si Zori lang ang nakatayo kasama ni Harvey sa sandaling ito. Narinig mo dito, Harvey, sabi niya pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan. Ang iyong tungkulin bilang isang chairman ay hindi isang bagay na dapat mong ipagmalaki. Ito ay isang mataas na panganib na trabaho. I should give you a warning since we've had the chance to meet each other. Dapat mag-resign ka na lang agad. Kung hindi, baka mamamatay ka agad. Nagsimulang baguhin ni Harvey ang kanyang mga opinyon tungkol kay Zori matapos marinig ang kanyang mga salita. Hindi ko naman pwedeng iwanang walang laman ang ganoong mahalagang papel ngayon, di ba? At saka, saan naman ako makakahanap ng magandang sekretarya na katulad mo kung hindi? Ikaw, naaliw si Zori. Seryoso ako. Akala mo ba nagbibiro ako? Diretso mo. Wala ka sa mundong ito. Maging kasindek-sindek lang ang iyong makukuha kung masyado kang mayabang. Hindi ka pwedeng pumasok na lang sa bilog kung kailan mo gusto, alam mo ba? Nang pilit na tinangka ni Zorrivos na patnubayan si Harvey York sa tamang direksyon, isang grupo ng mga kabataan ang nagpakita sa harap ng pintuan. Isang magandang babae na nakasuot ng maiksi at itim na damit na Givenchy ang nagliwanag sa kanyang mga mata bago ipinulupot ang sarili sa braso ni Zori. Zori, nandito ka rin pala. Akala ko hindi ka sasama. Hindi ka sumasagot nung ilang beses kang tinawagan ni Young Master Cartier. Hindi siya ordinaryong Young Master, Zori. Ang kanyang ama ay isa sa pinakamatandang miyembro ng konseho sa Country H Commercial Group. Hindi ka mapapahiya kapag nasa tabi mo siya. Ang bilog ng Walls Ing ay hindi kasing liit ng iniisip mo. Ang sabi, ilan lang talaga ang nababagay sa iyo. Hindi rin masamang pumili si Young Master Cartier. Ang babaeng may sincere na ekspresyon ay marahil ay mabuting kaibigan ni Zori. Mabilis na nilampasan ni Zori ang paksa bago muling ibinalik ang tingin kay Harvey. Gusto niyang sabihin kay Harvey na gawin ang tama. At the same time, she started to regret na dinala dito si Harvey since malapit na dumating si Cartier. May na-realize ang babae matapos mapansin ang pagmumukha ni Zori. Saglit niyang sinukat si Harvey. Huwag mong sabihin sa akin. Boyfriend mo ang lalaking ito. Dinala mo siya dito para lang magalit si Young Master Cartier. Malalagay ka sa matinding problema para dito, alam mo ba? Nakatitig ng malalim sa mga mata ni Harvey ang grupo ng mga kabataan.
Lahat ay nakatingin kay Harvey, at gustong malaman kung tama ang babae. Tumigil muna si Zori bago bumalik sa katinuan. Nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Siya lang ay kakilala ko sa trabaho. Dinala ko siya dito para maka-experience siya ng bago. At saka, hindi siya taga-Walsing. Kilala mo ako. Hindi ako kukuha ng isang tao na hindi man lang nagmamay-ari ng bank account dito para maging boyfriend ko. Naiinis na pinandilatan ng grupo si Harvey matapos marinig ang paliwanag ni Zori. Napagtanto nilang tagalabas lang si Harvey. At sa mata ng mayayamang tao, si Harvey ay katumbas ng isang bumpkin ng bansa. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, anak. Pero hayaan mo akong babalaan ka. Hindi gusto ni Young Master Cartier ang mga ignorante na lalaki na nagsisikap na makasama ang isang tao sa labas ng kanilang liga. Humakbang ang babae sa harapan ni Harvey bago itinuro ang ilong nito. Wala akong pakialam kung sino ka sa kay Zori. Ngunit tandaan, hindi ka karapat-dapat na maging kaibigan sa kanya, lalo na ang kanyang kasintahan. Mula ngayon, dapat ay lumayo ka na sa kanya. Stop trying to be with someone way out of your league. Kung hindi, baka mamatay ka nang hindi mo alam ang nangyari. Naiintindihan mo ba? Agad namang nagpakita ng mayabang na ekspresyon ang babae. Mabilis na lumapit si Zori matapos marinig ang mga salitang iyon. Walang filter si Hadley, Harvey. Please don't mind her. Maganda ang ibig niyang sabihin. Dapat ba tayong mag-alala? Sa kanya ba ngayon? Ngumiti si Harvey York. Baka totoo yun. Pero, halatang masama ang tingin niya sa akin. Kahit na, hindi ako mapakali. She's just anta anyway. Umiling si Harvey bago casual na itinaas ang tasa ng tsaa. Nakakatakot ang itsura ni Hadley Kennedy. Bibigyan niya ng leksyon si Harvey. At siya pa ang minamaliit. Ikaw, ignorante na bastard. Napangisi si Hadley. Maghintay ka lang. Kapag nandito na si Young Master Cartier, sasabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Tignan natin kung paano ka magtatapos pagkatapos nito. Lumala ang ekspresyon ni Zori Voss. Dapat humingi ka ng tawad, Harvey. Mahihirapan ka kung ibuhos niya ang lahat kay Young Master Cartier. So ano, bakit ako matatakot sa anak ng isang konseho? Napapadyak si Zori ng kanyang mga paa sa galit. Sa tingin mo ba ikaw talaga ang chairman? Bakit hindi ka matatakot? Sa puntong ito, kahit ang nasasakupan ng konseho ay madaling durugan ka. Tatanungin pa lang ni Hadley at ng iba si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Zori. Ngunit sa sandaling ito, natahimik ang buong lugar. Manahimik ka saglit. Nandito na si Miss Journey. Ang mga taong sinusubukang gumawa ng gulo para kay Harvey ay likas na lumingon sa kanilang mga ulo. Maging sina Zori at Hadley ay mabilis ding umalis. Nagtataka namang tumingin si Harvey. Isang babaeng naka-white blouse ang nakita. Nakasuot siya ng casual, ngunit masasabi ng lahat na ang kanyang mga damit ay pawang magagandang produkto mula sa mga luxury brand. Wala siyang suot na anumang pampaganda o decoration, ngunit ang katangi-tanging Van Cleef wristwatch ay sapat na upang sabihin lamang kung gaano katangi-tangi ang kanyang background. Ang kanyang mga katangian at ugali ay nasa ibang liga kaysa kina Zori at Hadley. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay kapantay sa mga tulad nina Yvonne Xavier at Mandy Zimmer. Malamang na siya ang host ng piging ngayong gabi, si Journey Stanton mismo. Ang anak na babae ng kasalukuyang chairman. Salamat sa paghihintay, lahat. Medyo masama ang traffic. Para makabawi sa pagkakamali ko. 3 ang inumin ko bilang parusa mamaya. Tumango si Journey. Sa kabila ng paghingi ng tawad, walang nag-iisip na siya ay nagpapakumbaba o hindi mayabang. Ang lahat ay nakaramdam ng sobrang komportable sa paligid niya. Lumapit si Journey kay Zori at sa iba pa at nakipagkwentuhan bago tumingin kay Harvey. Sino ito? Inakala ng iba na si Harvey ay hindi kapanipaniwala at walang karapatang magpakita sa isang lugar na tulad nito. Ang paghatol ni Journey ay mas mahusay. Medyo nagulat siya nang makita niya ang maalamat na Rolex Daytona sa palso ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na may ganoong relo ay malamang na may natatanging panlasa at kayamanan. Sa kabila ng pagkakakilanlan at katayuan ni Journey,
medyo interesado siyang malaman ang higit pa tungkol kay Harvey. Lumiwanag ang mga mata ni Harvey York bago ngumiti ng mahina. Hello, Miss Journey. Ako si Harvey. Isa lang akong country bumpkin. I come with Miss Zori for free food. I hope you don't mind. Natigilan si Journey Stanton. Hindi siya makapaniwala. Mas naging interesado siya kay Harvey pagkatapos noon. Kung tutuusin, nagsasabi man ng totoo si Harvey o hindi, ang pagsasabi ng ganito sa harap ng publiko ay sapat na upang ipakita ang maraming problema. At least, hindi kayang gayahin ng mga ordinaryong tao ang ugali ni Harvey. Wala nang inaasahan si Zorrivos kay Harvey. Agad siyang nakaramdam ng awkward matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Gaano ka-interesante, sabi ni Hadley Kennedy pagkatapos magpakawala ng panunuya. Inamin niya na nandito siya para sa libreng pagkain. Lalong nagiging walang hiya ang mga tulad niya sa bawat araw na lumilipas, di ba? Kumunot ang noo ni Journey. Ngayong nandito na siya, he's a guest friend. Pakiusap huwag mong sabihin iyon tungkol sa kanya. Dahil dinala mo siya dito, Zori, dapat alagaan mo siyang mabuti. Tinitigan ng malalim ni Journey ang mga mata ni Harvey bago umalis. Nagkatinginan ang lahat, sa kabila ng pag-iisip, hindi na sila maglalakas loob na insultuhan pa si Harvey. Oh, Zori, kailan ka dumating? Ipinarado ko ang Lamborghini ko sa harap ng pinto mo kaninang umaga. Balak sana kitang ihatid dito. Hindi ko akalain na pinalampas ko na ang pagkakataon. Isang lalaking nakaitim na suit ang lumitaw sa karamihan. Matangkad siya at may undercut ang kamay, iniindayog ang susi ng kotse habang sumusulong. Ang kanyang mga mata ay napuno ng passion nang tumingin siya kay Zori. Young Master Cartier, dito ka na. If you cheat any later, ninakaw na ang babae mo. Nagsisiksikan ang grupo ng mga tao. May nagbibiro na nagsasabi kay Cartier fails, ngunit nagdilim ang kanyang tingin matapos marinig ang mga iyon na kailangang sabihin ng mga tao. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi siya gaanong nagpapakita ng emosyon, ngunit naiintindihan ng mga taong nakakakilala sa kanya na masama ang pakiramdam niya. Ganito ang nangyari, Young Master Cartier. Tumingin ng malalim si Hadley sa mga mata ni Harvey bago lumapit kay Cartier. Mayroong bansang bumpkin na nanliligalig kay Zori. Harvey ang pangalan niya. Harvey. Natigilan si Cartier bago tumingin kay Harvey na may kakaibang tingin. May naalala lang siya. Ikaw ang susunod na chairman. So, personal assistant mo si Zori. Sir York dapat ang tawag namin sa'yo noon, hindi ba? Natigilan ang lahat bago tumingin kay Harvey na may nalilitong ekspresyon. Siya ang maalamat na si Sir York. Sinasabi na siya ay isang tagapagsalita ng company na ginagamit din bilang isang scapegoat. Siya ay random na napili upang maging bagong chairman din. Itinaya niya ang kanyang buhay para magpakitang gilas sa puntong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6265. Sir York. Humagalpak ng tawa si Cartier fails habang papalapit kay Harvey York. Na-offend ka ba ng mga batang bastos na ito dahil hindi nila alam kung sino ka? Ikaw ay isang mabait na tao. Be the better person and let it go. Si Hadley Kennedy ay tumawa na parang isang bagyo. Tama, lahat ng tao dito ay may malalim na koneksyon sa Country H Commercial Group. Kailangan naming lahat na aasa sa iyo sa hinaharap. Dapat mas kilalanin natin ang isa't isa. Sir York. Ang grupo ay kitang-kita na pinagtatawanan si Harvey sa kabila ng mga salitang nakakapagpalayaw. Ito ay maliwanag na si Harvey ay isang malaking biro lamang sa buong organisasyon. Nagkunwaring hindi naintindihan ni Harvey ang ibig sabihin ng lahat. Sorry, pero wala akong kakilala sa inyo. Hindi kita susuportahan sa anumang paraan. Mag-isa ka lang. Napaikot ang mata ng lahat. Nababalot ng malamig na pawis si Hadley. Harvey, ikaw, at least ipakita ang tamang ugali kung magmamakaawa ka para sa suporta. I don't like what any of you are showing right now.
Natural na masasabi ni Harvey na lahat sila ay pinagtatawanan siya. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya nagpasya na makipag-usap muli. Pagkatapos, tumingin si Harvey kay Journey Stanton, naganap na hindi pinapansin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Si Journey ay bumabaril ng mga arrow sa isang grupo ng mga tao sa sandaling ito. Maraming mga prinsipe at young masters ang malinaw na gustong makipaglaro laban sa kanya upang ipakita ang kanilang mga kakayahan, ngunit sila lahat ay ganap na natalo. Halos walang makapagkumpara sa kanya pagkatapos ng isang dosenang magkakaibang laban. Gusto ni Cartier at ng iba pa na manood ng palabas, ngunit agad na namanhid ang kanilang mga ulo nang masaksihan nila ang palabas sa paningin. Ang magagandang babae ay likas na kaibig-ibig, ngunit ang mga namumukod tangi ay magiging nakakatakot para sa marami. Pagkatapos ng lahat, ang hindi kapani-paniwalang background at ugali ni Journey bukod sa kanyang kakayahan sa pamamana ay sapat na upang mapasinghap ng hangin ang mga tao sa paligid niya. Napapikit si Harvey sa nakita bago siya medyo nagulat. Si Journey ay hindi isang martial artist. Naabot lang niya ang ganoong taas sa pamamagitan ng talento at karanasan. Mula sa puntong ito, ang talento lamang ng babae ay sapat na upang hadlangan ang sinuman na mapalapit sa kanya. Matapos makita ang mausisa na titig ni Harvey, pinahiran ni Journey ng powder ang kanyang mga kamay bago tumingin sa likod na may ngiti. "Marunong ka bang bumaril?" Umiling si Harvey. "Hindi ako interesado." Napangiti si Cartier matapos marinig ang mga salitang iyon. "Sabihin mo lang na hindi mo alam kung paano, Sir York. Bakit ka pa nagpapanggap? Ang archery ay isang sport para sa mayayaman. Mukha ka nang ang talo eh. Tama lang na hindi mo alam." Tumawa si Kason Lee sa di kalayuan. "Huwag mong gawing mas mahirap ang mga bagay para sa kanya, young Master Cartier. Hindi alam ng isang bumpkin ng bansa kung ano ito. Kung patuloy mo siyang pinagtatawanan, ano ang gagawin mo kapag binaluktot niya ang kanyang autoridad bilang chairman para magturo ng leksyon?" Nagtatawanan ang mga magagandang babae sa paligid habang tinatakpan ang kanilang mga bibig. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay walang iba kundi isang payaso. Nagkunwari si Harvey York na parang walang narinig. Aalis na sana siya. "Paano kita gagawing interesado kung gayon?" tanong ni Journey Stanton pagkatapos itaas ang napakagandang arrow bago tumingin sa kay Harvey. "Tatanggapin ko ang anumang parusa kapag nanalo ka. Pero kapag nanalo ako, ikaw ang magiging personal secretary ko." "Personal secretary mo?" Hamalakhak si Zorivos dahil sa galit bago pa man magsalita si Journey. "Nababaliw ka na ba, Harvey? Gusto mo bang maging personal secretary mo ang prinsesa? Gumising ka na." Humingi ng tawad kay Miss Journey ngayon din. Agad namang napatayo si Zori. Sa loob ng organisasyon, si Journey ay isang babae na may pinakamataas na katayuan. Si Zori ay nagkaroon din ng napakalawak na pagkakakilanlan, ngunit siya ay wala kung ikukumpara kay Journey. Kung masisira man ang kanyang kinabukasan dahil sa mapagpanggap na salita ni Harvey, hindi siya magdalawang isip na ayampog ang ulo sa lupa. Wala siyang naramdaman kundi panghihinayang sa mga sandaling ito. "Bakit ko palalapitan ang dumb bastard? It's all because of my father. Kung alam ko lang na siya ay isang ignorante, hindi na sana napalapit sa kanya noong una." Mula sa isang partikular na pananaw, si Journey ang may pinakamataas na katayuan sa lahat ng tao rito. Ang pamilya Stanton ay hindi kabilang sa 5 nakatagong pamilya o sa nangungunang 10 pamilya, ngunit ang napakalawak ni Journey na background at koneksyon ay sapat na upang hadlangan ang anumang ordinaryong pamilya. Marami rin siyang manliligaw, kasama ang mga young masters mula sa nangungunang 10 pamilya ng direktang mga inapo. Hindi lamang ang mga salita ni Harvey ay isang hamon laban sa pamilya Stanton, ngunit hayagang iniinsulto din niya ang mga young master. Nag-iisip pa ba siya bago magsalita ng ganyan? Gusto na lang niyang mamatay sa puntong ito. Ilang tao na ang tumatawag sa pag-asang makakasama sila sa magandang biyaya ni Journey. Tama na, ano sa palagay ninyo ang lugar na ito? Sa tingin nyo, may malulutas ba ang away? Umiling si Journey bago ngumiti ng matingkad na may malamig na titig. Kung hindi ito ang kanyang kaarawan,
At kung ang organisasyon ay hindi kasangkot sa unang lugar, ipapakain niya sana si Harvey sa mga isda sa puntong ito. Matapos huminga ng malalim, tinitigan niya si Harvey. Mas maganda sa tatlo. Kung manalo ka, makakakuha ka ng $1.5 milyong. Ngunit kung natalo ka, maghuhugas ka ng mga banyo ng aking organisasyon sa loob ng isang buong taon. Aba, nagtawanan ang lahat, tulad ng inaasahan kay Miss Journey. Hindi lamang siya lubhang kaakit-akit, ngunit alam din niya kung paano tamaan ang mga tao sa pinakamahirap. Kung matatalo talaga si Harvey, ang kanyang titulo bilang chairman ay walang ibig sabihin. Aalisin siya ng walang nag-aangat ng daliri. Ito ay nakakabaliw. Anong magnanakaw, bata, kahit na naglilinis ka lang ng mga palikuran ng samahan ng pamilya Stanton? Ito ay isang pagpapala para sa iyo. Bulalas ni Cartier Fails sabay ngisi. Si Hadley Kennedy at ang iba ay nagpapakita ng mapanuksong mga ngiti. Maging si Zori ay nakatingin kay Harvey na para bang tulala. Naturally, hindi pa siya nakakita ng sinumang ganito kamangmang sa buong buhay niya. Nagkunwari si Harvey York na hindi niya namalayan na pinagtatawanan siya ng mga tao. Hindi siya magiging interesado kung si Journey Stanton ay hindi anak ni Elric noong una. Hindi siya mapakali na kausapin si Journey kung hindi siya ang susunod na chairman. Ang sabi. Matapos ang casual na pagsulyap kay Journey, umiling si Harvey. Hindi ako interesado sa premyong pera. Kung gusto mong maglaro, magbigay ng isang bagay na interesado ako. Be my secretary or my temporary girlfriend if I won. Maglalaro lang ako kung gagawin mo. Oo naman. 30 taon akong maglilinis ng palikuran sa bahay niyo kapag natalo ako. Well, are you in? Matapos marinig ang mapaglarong salita ni Harvey, natigilan ang lahat bago tumingin kay Harvey na para bang siya ang pinakamalaking biro sa lungsod. Gago ka ba, bastos ka? Bakit mo nasabi ang ganyan? Gusto mo maging temporary girlfriend mo si Miss Journey? Wake up! Hindi mo alam, di ba? Hinahabol din ni Emery Wright si Miss Journey. Wala kang lugar sa mapahamak na bansa kung mahuli siya tungkol dito. Ano ang silbi ng pakikipag-usap sa isang tao, Miss Journey? Babaliin ko ang mga paa niya at ako mismo ang magpapalayas sa kanya. Pinatunog ni Cartier Fails ang kanyang leeg bago humakbang na may malamig na ekspresyon. Hindi lang sinukat ni Harvey ang kanyang mga kakayahan kundi minamalas din ang buong bilog ng Walls Inc. Sa isipan ng maraming tao, ang 4 young masters ng Walls Inc., tulad nina Emery at Hector Thompson, ang karapat-dapat, at sapat na para makasama si Journey. Saan ba galing ang lalaking ito? Bakit siya nagsisikap na pasayahin ang karamihan? Anong karapatan niyang magsabi ng ganyan? Kahit si Young Master Wright ay hindi kukuha ng katulad niya para bantayan ang pintuan sa harapan. Hindi maiwasan ni Zori Voss na takpan ang kanyang ulo. Nag-iisip siya ng mga paraan para magbitiw bilang personal secretary ni Harvey. Bakit ako nagtatrabaho sa isang taong tulad nito? Sa puntong ito, mas gugustuhin kong iuntog ang ulo ko sa lupa. Nagkagulo ang mga tao, ngunit nanatiling kalmado si Journey sa kabila ng pagkakasangkot niya sa sitwasyon. Nakasimangot siya habang saglit na tumingin kay Harvey bago muling nagsalita. Ikaw ay isang taong may tiwala, ngunit kailangan mo ng mga kasanayan upang suportahan iyon. Ikaw. Sabihin mo lang kung maglalaro ka. Agad na pinutol ni Harvey si Journey. Aalis na ako kung ayaw mo. Sinama ng tingin ni Journey si Harvey bago ibinato ang pana sa kanya. Fine. It's a deal. Hinawakan ni Harvey ang pana bago casual na hinila ang tali. Ano ang mga patakaran? Mag-show-shoot tayo ng tig-3 palaso. Kung sino ang mas maraming puntos sa huli, panalo. Kung magtatay tayo sa score, well, bilangin mo rin yan bilang panalo mo. Paano ang tunog na iyon? Sinamaan ng tingin ni Journey si Harvey. Panalo ako kung maging tabla ang score natin. Sorry, pero siguradong talo ka. Napabuntong hininga si Harvey bago nagsalansan ng 3 palaso sa pana. Bago pa man mag-react ang iba, inilabas na ni Harvey ang kanyang mga daliri. Swash, swash, swash.
Lahat ng tatlong arrow ay tumama sa pinakagitna ng bullseye. Nakakuha siya ng kabuuang 30 puntos. Itinabi ni Harvey ang pana sa isang tabi bago pumalakpak ang kanyang mga kamay. May balak ka bang sumuko ngayon? O gusto mo bang subukan muna bago sumuko? Yun lang ba talaga ang nangyari? Natahimik ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ang lahat, kasama si Johnny Stanton, ay labis na nagulat na ang kanilang mga panga ay nalaglag. Hindi sila nakaimek sa mismong sandaling iyon. Lahat sila ay matamlay na nakatingin sa bullseye na hindi makapaniwala. Ilan ba ang nataman niya? Sandali, hindi, hindi. Nanalo na ang country bumpkin sa sandaling nakipagdeal siya kay Johnny. Higit sa lahat, si Johnny ang nagtakda ng mga patakaran. Ito ang tunay na lakas. Mabilis na nabawi ni Johnny ang kanyang pagkakalmado nang lumiwanag ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Harvey York. Alam niyang random na napili si Harvey na maging susunod na chairman. Sa mata ng mga nakatataas, si Harvey ay walang iba kundi isang biro. Iyon ay ang nais ni Johnny na subukan sa kanya. Ngunit pagkatapos, ang simpleng taya ay sapat na para malaman niya ang isang bagay. Naglalaro lang si Harvey na para maging tanga. Hindi lang ang karamihan. Kahit na ang mga nakatataas ay minamaliit ang bagong chairman. Hindi nakaimek si Johnny. Wala man lang siyang pagkakataong lumaban. Natalo na siya sa simula. So, sumusuko ka na, ha? Curious na sinukat ni Harvey si Johnny habang naka-cross arms. Since that's the case, ikaw na ang temporary girlfriend ko simula ngayon. Hindi ko kailangang magkaroon ng anumang obligasyon sa iyo. Pero dapat nasa tabi ko at tumatawag ka. Naiintindihan mo ba ako? Lahat ay kumukulo sa galit. Gusto ni Zorrivos na sampalan si Harvey sa mukha. Hindi lang siya ignorante sa puntong ito. Di lang siya mayabang at baliw, hindi rin siguro siya nag-iisip bago gumawa ng kahit ano. Paano ako mabubuhay pagkatapos nito? Dinala ko siya dito. Ang pamilya Voss ay medyo may kakayahan, ngunit ito ay wala sa paningin ng pamilya Wright. Ang talino mo, Harvey. Ngunit bilang isang lalaki, hindi mo ba naisip na nakakahiya na samantalahin ang isang taya na tulad nito? Si Miss Johnny ay tiyak na makakakuha din ng 30 puntos. At sa paghusga sa kanyang mga kakayahan, maswerte ka lang na makuha ang mga puntos. Walang paraan na magagawa mong manalo ng patas na laro. Tumalon si Cartier Fails bago nagpakita ng matuwid na ekspresyon. Walang kwenta ang laban na yan. Ulitin ulit natin. Tumingin si Harvey kay Cartier na parang tulala. Sa tingin mo ba mahalaga ang sinasabi mo? Sino ka sa tingin mo? Sinisikap mo lang na maghanap ng mga paraan upang makinabang ang iyong sarili. Inilibot ni Cartier ang kanyang mga mata. Ulitin na ulit. Kung manalo ka, I'll give you the money instead. Pero kapag natalo ka, ang taya. Tama yan. Ulitin natin ulit. Lahat ng narito ang maghuhukom. Well, siguraduhin na ang lahat ay fair and square. Tumingin si Harvey kay Johnny na may ngiti sa labi na tuluyang hindi pinansin si Cartier. Ikaw ang may huling say kung mahalaga ba ang laban o hindi, aking munting prinsesa. Ito ang tawag mo. Ano ang sinabi niya? Munting prinsesa. How dare you call Miss Johnny that? Lahat ay nasa bingit ng paghampas matapos marinig ang mga salitang iyon. Naisip nila na si Harvey York ay ganap na walang kahihiyan kahit natawagin si Johnny Stanton na may napakagandang palayaw. Mahalaga ang laban. Tila medyo nagalit si Johnny. Ako ang nagsimula ng taya, at ako rin ang gumawa ng mga kondisyon. Aaminin ko ang pagkatalo. Simula ngayon, temporary girlfriend mo na ako. Ang sabi, hindi ito forever. Maaari tayong mamili at manood ng mga pelikula ng magkasama. Pero, kung gusto mong lumayo pa tayo, dapat ikaw muna ang actual boyfriend ko. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Sinubukan ni Johnny na manatiling matatag, ngunit hindi iyon maipakita ng kanyang mga salita. Pumayag na siyang mag-shopping at manood ng sine kasama si Harvey. Hindi rin magtatagal para mas lumalim ang kanilang relasyon. Baka, saka, pulang-pula ang mukha ni Johnny. Siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na humahabol,
ngunit hindi kailanman isang aktwal na kasintahan. At gayon pa man nakuha niya ang kanyang pansamantalang kasintahan sa pamamagitan ng isang taya. Ibig sabihin, si Harvey na siguro ang first love niya. Tulad ng inaasahan sa isang babaeng interesado ako. Bahagyang tumanggo si Harvey. Huwag kang mag-alala. I always play by the rules. Hahanapin ko pa na bibisitahin ko ang tatay mo. Pangako ko rin na magiging magalang ako. Iyon ang tunay na layunin ni Harvey. Sa isang banda, pagkatapos marinig si Emery Wright sa kanyang pagtingin kay Journey, natural na gusto ni Harvey na lumapit sa kanya. Hindi lamang nagkaroon ng magandang pagkakaibigan ang pinuno ng Four Young Masters ng Waltz Inc. kay Blaine John, kundi siya ay pinaghihinalaang sangkot din sa Evermore. Sa kabilang banda, ang Country H Commercial Group ay lubos din ng kainahinala. Ang pagpunta sa kay Elric sa pamamagitan ni Journey ay parang magandang ideya. Ang mga naiisip ay nasa isip ni Harvey habang ikinakaway ang kamay sa paligid niya. Kayong lahat ang unang nakarinig dito. Simula ngayon, girlfriend ko na si Journey. Siguraduhin yung mabubusog ang inyong mga sikmura. Tutal, ngayon ang simula ni Journey at ng maganda kong relasyon. Kaya ang girlfriend ko ang magbabayad ng lahat. Hinawakan ni Harvey ang malambot na kamay ni Journey nang mag-toast ito sa lahat ng nasa paligid niya. Inaasahan namin ang lahat ng mabuti doon. Ang lahat ay lubos na nagalit. Wala siyang kahihiyan. Ganap na walang hiya. Paano magkakaroon ng napakawalang hiya sa mundong ito? Natalo ka niya Miss Journey, pero hanggang doon lang. Sa tingin mo ba boyfriend mo na siya ngayon? How dare you even hold her hand like that? Gaano ka kawalang alam? Gusto mo na bang mamatay? Ang daming gustong ilabas si Harvey noon. Si Cartier Fails at ang iba pa, na ginagawa ang pag-uutos ni Emery, ay nagsimulang pumikit. Nagkaroon sila ng pakiramdam. Kung hindi nila ginawa agad ang isang bagay, patay na sila kung malalaman ni Emery kahit papaano. Ang pamilya ni Cartier ay dapat na suportahan ng pamilya Wright sa unang lugar. Siya ay magdusa ng kakilay-kilabot kung ang kanyang master ay magagalit sa kanya. Kabanata 6270. Walang pagdadalawang isip, nagningas ang mga mata ni Cartier Fails. Pinipigilan niya ang galit habang itinataas ang baso habang nakatingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. This is the first time Miss Shorney's ever had a boyfriend. Ibig sabihin, prinsipe natin si Harvey. Halika. Mag-toast tayo para sa prinsipe. Hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat hindi tayo nalalasing. Hindi maintindihan ng iba kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago sa ugali si Cartier, ngunit lahat sila ay sumunod at nagkaroon ng toast kasama si Harvey. Isang kalmadong tingin ang ipinakita ni Harvey nang walang sabi-sabi. Pumunta si Journey sa gilid ni Harvey habang nakangiti ng mahina. Mukhang hindi magiging madali ang pagiging boyfriend ko, sabi niya habang nakasandal sa tenga ni Harvey. Sigurado akong lalasingan kanila ng husto para gawin kanilang kalokohan. Napatingin si Harvey sa babaeng katabi niya na may kakaibang ngiti. Mahal ko, hindi ka ba natatakot na may mangyari sa pagitan natin kung gagamitin ko yun bilang dahilan? Ikaw, walang hiya ka. Pulang-pula ang mukha ni Journey. Bilis, uminom ka na sa lalaking ito. Gusto kong makita kung kaya ng boyfriend ko ang alak niya. Si Cartier at ang iba pa ay nabomba ng adrenaline, at ganap na inihanda upang pilitin si Harvey na uminom. Dahil walang dahilan si Harvey para hindi uminom, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod habang siya ay mapait na tumawa. Sabi nga, isang pag-iisip sa isip ni Harvey. Ang pagpapalasing ba sa kanya ang tanging plano ng mga taong ito? Makalipas ang ilang oras, madilim na ang langit. Umangat ang ulo ni Harvey nang pumasok siya sa suite na inayos para sa kanya. Pagkatapos uminom kasama si Cartier at ang iba pa, ang alak ay sa wakas ay nagsimulang makarating sa kanya. At muli, hindi rin ito sapat para malasing siya. Pagkatapos ng kanilang huling inuman, sinimulan siyang tawagin ni Cartier at ng iba pang kapatid. Hindi inisip ni Harvey ang sitwasyon. Binuksan ni Harvey ang pinto gamit ang isang keycard nang bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata.
Naamoy niya ang mahinang halimuyak sa loob ng kwarto. Ang bango ay katulad ng suot ni Journey ngunit may kaunting pagkakaiba. Sumilip si Harvey sa loob ng kwarto nang nahubad lahat ng kurtina, at patay ang mga ilaw. Isang mahinang kisap lang nang hindi na makikita ang kandila noon. Isang babae ang nakahiga sa kama na nakasuot ng pantulog. Kinagat ni Harvey ang kanyang mga labi bago tahimik na itinapat ang kanyang telepono sa sulok ng kisame habang nagre-record sa night mode. Sinubukan ni Harvey na abutin ang switch ng ilaw pagkatapos noon. Pero bago pa niya magawa, ngumiti ang babae sa kama nang magsalita ito. Hindi yun masyadong masaya, Harvey. Walang suspense kapag bukas ang mga ilaw, alam mo ba? Kumunat ang noo ni Harvey bago nagsimulang bamigat ang mga talukap sa kanya. Sino ka? Bakit ka nasa kwarto ko? Tahimik niyang tanong. Sino ako? Ako ang temporary girlfriend mo si Journey. Parang medyo tuso ang babae. Normal lang naman na nakikita kita diba?